yung isang kababayan natin sa Netherlands nagbida-bida. Ano daw ang plano ni PBBM diyan sa mga kababayan niyang na landslide. Wala daw ano. So may nag-comment, usual, ayuda. O, parang iniinsulto pa nila yung ayuda no. Mga gonggong nga sana bago kayo nag-post, sana, total, meron naman kayong Filipino community dyan sa Netherlands, sana nag-ambag-ambag kayo, nag-solicit kayo. Diba? Instead na pumunang ka sa gobyerno, dapat nag-solicit kayo kung paano nyo matutulungan, mapapadala yung mga napag-ambagan ninyo, kung anumang klaseng tulong yan, pinadala nyo sa mga kababayan mo. So ngayon, sabi mo, yung mga taga Bindanoy, kaawa-awa, ngayon sinisisi mo sa gobyerno kung ano yung tulong na naghihintay. Dapat sinisi mo muna yung mga politiko sa Mindanao. Diba? Kung bakit nagkaroon ng landslide at bakit nakalbo yung bundok. Ano ba ginawa ng mga politiko dyan? Ano ba ang mga kanilang mga programa? Ano ang nangyari sa mga proyekto, pakalsada? Bakit na landslide? At saka bakit kayo laging binabaha tuwing umuulan, no? Nasaan yung pondo? Ang dami-daming pondo sa Mindanao for flood control. Kumusta ang mga kongresista nyo dyan, tsaka mga senators? Pati hindi yun ang punahin mo. Diba? Hindi naman magkaka-landslide dyan kung hindi naman ninakaw yung dyan ng mga senators, kongresista. Tinatanong mo ang ating gobyerno, sana si Sara din tinanong mo kung anong plano niya. May plano ba siya? Bukod sa nagpa-catering siya sa loob ng Senado, doon sa kanya mga attorney. So ngayon, pag-usapan natin yung pinagtatawanan yung ayuda ng ating gobyerno. Unang-una, landslide, sunugan, nalindol, ano pa ba? Nabagyo, nabaha, hurricane. Ano ba unang-unang ginagawa ng gobyerno? Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Sa Amerika, di ba? Madalas silang ma-hurricane dyan. Lubugin ng kapag dinadaanan sila ng bagyo, lubog agad, baha. Ano ba ang unang ginagawa ng gobyerno? Hindi lang sa Pilipinas. 'Di ba? Una, rescue and safety. Yan ang unang ginagawa, rescue and safety ng mga tao. O kailangan i-rescue muna yan and make it sure na safe na yung mga tao sa isang lugar. Ano ang pangalawa? Ano ang susunod? Ayuda. Siyempre, yung pangangailangan na nila, yung mga damit, pagkain, malinis na tubig, tutulugan, shelter, yan po ang pangalawa, ayuda. Naman, pupunta ang gobyerno doon, maglalatag sila, dadalhin nila yung engineer nila, maglalatag sila ng ganyan ng papel, ito po ang plano namin, paggagawan po namin kayo ng ito po ang plano ng ating gobyerno, magdodrawing po tayo ng bahay ninyo, and then uumpisahan po natin, pero wala kayong ayuda, wala po kaming ibibigay na pagkain, malinis na tubig. Ito po ang uunahin namin. Hindi ba katangahan naman yon? Agarang tulong kasi ang ayuda, agarang tulong sa mga taong nasalantad, biktima ng mga kalamidad. Agarang tulong, paunang-unang, uulitin ko, rescue and safety, ang uunahin sa mga biktima ng kalamidad. Rescue and safety, and then ayuda. And then plano, pagpaplano ng gobyerno. And then i-assist sila niyan, tutulungan sila hanggang araw-araw, hanggang sa makabalik sila dun sa mga normal nilang buhay. Ganun po ang proseso niyan, leche kayo. Tuwing DDS ang pagpapaliwanagan ko, Diyos ko po, ang haba-haba ng paliwanag ko, no? Kasi nga po, kakapiraso po ang mga utak. Ayuda daw, malamang ayuda na landslide Siyempre, i-rescue and safety mo muna ang mga yan. Pagkatapos, ayuda, siyempre, mga basa ang mga damit niya, mga gutom yan. So, yun yung tinatawag na ayuda. Siyempre, bibigyan mo yan ng konting pera. O pagkatapos, tsaka ka magpaplano. Ano ang plano para sa kanila ng gobyerno? Ganun yun. Mga leche. Yung ang vice-presidente nyo no? Ano ginawa? Ayun, nagpakita rin po sa Senado doon sa kanyang mga abogado. Hindi ba, hindi niya tinatake ng seriously yung impeachment. Nakaka-insulto nga talaga siya Iniinsulto niya yung impeachment. Ganon ang utak ni para hindi na siya normal. Hindi na normal yung bisa ninyo. Ipagamot nyo na. Laki na ng sayad.